Ngayong araw ay P6 naman yung ating gagawin mga sir. Ito mga sir, sinakay na lang ito sa sasakyan kasi ayaw umandar. P6 160. Wala namang check engine to mga sir, kaso nga lang puro na lang siya redondo. Testing natin, pindot mo nga to partner. Ayan, puro na lang siya redondo. Ayaw mong start. Kapag ganito yung naging issue or problema ng motor ninyo, ang una nyong i-check dyan para malaman ninyo kung ano yung issue nito or problema ng motor ninyo, kasi karamihan din sa mga FI, ito lagi ang bumibigay sa kanila. Babang natin. Ang gagawin nyo dito mga sir, pakinggan nyo yung yung tunog ng fuel pump. Parang sa ADB to click 150 to 125 na kapag on mo ng ignition, matik yan na may marinig kang tunog na manggagaling doon sa fuel pump niya. Ngayon si PCX, ang fuel pump kasi nito mga sir nasa ibaba. Kaya mayroon tayong pakikinggan dito. Kasi nagre-redondo siya, wala naman siyang check engine. Kaya unang titingnan natin yung mismong fuel pump niya. Ngayon, kapag na-trace natin okay yung fuel pump, ibig sabihin may problema sa ignition coil, mga ganun ang isa sa mga i-check ninyo. Pero ngayon, uunahin mo natin yung fuel pump. Tagalin natin yung push pin, parang sa lang din to mga sa ADB. Tapos hahatakin natin. Yan. Natanggalan na natin yung takip kasi dito tayo nagpapalit ng ng spark plug. At ang spark plug nito mga sir, malaki, hindi siya kaparehas sa mga Honda Click P6 na 150 ADB. Yan, hindi parehas po yung spark plug nila. Yan, makikita nyo yung ito yung kanyang fuel pump. Ang gagawin natin dyan, i-on ko yung ignition. Dapat mayroon tayong maririnig na tunog manggagaling sa fuel pump. Yan, i-on ko. Yan, walang tunog. Ang tumutunog lang dyan yung sa yung nakakabit dun sa throttle body. Dapat ito, pagka-on ng ignition, mayroon na kayo kaagad na naririnig dyan, parang umuhuni. Parang tut. Iba yun joke lang yan. Yung parang humuhuni kapag ka-on ng ignition. Dito wala talaga. Kaya ito na yung hinara natin na may problema. Kaya papalitan natin to. Ngayon para maganda-ganda yung pag matagalan na gagamitin natin. Yung ilalagay nating fuel pump dyan. Yung pang 125. Kasi ito same lang din sa sa ADB. Malit lang yung yung fuel pump nila. Kumbaga mahina sa babaran. Kaya convert na lang natin sa 125 para pang matagalan. Yan, syempre bago natin matanggal yung fuel pump, tatanggalin natin yung upuan, fuel box, at tanggalin din natin itong flarings nya dito. Ito, lalabas din natin to. Tatanggalin natin yan, at yung side nito tatanggalin din natin. Kasi yung kanyang battery, yung housing ng battery, ilalabas natin yan, ilalagay natin dito. Kasi hindi natin madudukot ng buo yung kanyang fuel pump. Ganun po kahirap siya kasi PCX. Yan, meron tayong fuel pump. At ito na yung lalagay nating fuel pump niya mga sir. Pang 125 to mga sirs. At same lang din to sa same din ito sa Honda Beat, Honda Click na 125. Ayan, parehas sila. Ito ilalagay natin. Mapapansin nyo maliit lang yung housing nito. Kasi ang kukunin lang natin dito yung mismong fuel pump motor lang. Ita-transfer natin yan doon sa sa housing ni PCX. Ito natin. Yan, ito yung pang 125. Tatanggalin lang natin yung fuel pump, yung motor. Ita-transfer natin at mamaya meron pa tayong gagawin doon sa
sa ano niya, sa stock niya sa PCX, yung fuel pump niya. Meron pa tayong tatabasin doon para maipasok natin to, kasi pagka hindi natin tinabasan yan, hindi natin maipapasok yung fuel pump dito sa PCX. Okay, kasi na natin yung clearings niya. Okay, ito na mga sir, nilagay na natin at pasilip ko na rin sa inyo yung yung wire positive. Yan, positive niya, ito yung positive. Ilagay nyo sa pangalawa at negative na itong green. Tapos yung floater natin, negative dito, positive naman sa kabila. Yan, okay, install natin to. Install natin doon, bali shortcut ko nga dahil hindi rin makikita ng camera kasi nasa ilalim. Ito na mga sir, tanggalin natin yung clearings kasi yan po yung mga tatanggalin natin. U-box, upuan, tapos yung clearings niya dito. At yung isang side na clearings din dito. Pero bago nyo matanggal yun nandito, tatanggalin nyo muna yun nandito. Bali ang tornilyo lang kasi nun, isa dito, isa doon sa kabila para matanggal yun nandito. At yung dito naman, tornilyo dito saka sa ilalim. At may push pin dito sa may ilalim ng ng nito itong kuan natin, yung takip na ang gas. Tapos tatanggalin niyo yung isang clearings dito, push pin, para matanggal niyo yung tornilyo ng dalawa na yan. Para mailabas niyo to. Ito. Yan, nilabas natin to kasi hindi tulad ng PCX na 150 na kaya kong dukutin. Dito mga sir, hindi ko na kayang dukutin. Gawa kasi ng malaki na yung kanyang makina, mahaba na, masyado lang dikit dito sa tangke natin. Kaya obligado, tinanggal natin yung mga flarings niya. Pero hindi lahat ng flarings tinanggal natin. Kumbaga tinanggal lang natin to. Siyempre bago nyo matanggal to, tatanggalin nyo mo yung flarings dito, saka sa kwitan. Yan, nakita na natin. Tatanggalin nyo na to. Tapos yung ito, pagka ganitong kulay ng lock ng fuel line hose, iaangat nyo muna yan, tapos tusukin nyo dito saka sa kabila para mahugot nyo siya ng paabante or patras. At tatanggalin nyo to. Dapat check nyo kung maraming gas kasi pababa yung kanyang fuel pump. Pagka maraming gas, bawasan nyo muna, tatapon yan. Ito mga sarap, pag natanggal nyo na yung nut, pwede nyo natanggalin to. Yan natin sa patong. Oh, mukhang kalawang yata yung tangke nito. Yan, pili natin mabuti mga sila. Oops, sana walang gas. Ayan, walang gas nga. Oh, sobrang itim ng filter niya mga sir. Palitin na rin. Yan, ang kaparehas na fuel pump nito mga sir, parehas lang din sa sa ADB, tapos PCX 160, parehas lang sila ng fuel pump sa 150 to ADB 150, PCX 150, saka si PCX 160, parehas lang yung na fuel pump nila, yung haba. Yan, lalabas natin to. Ito mga sir, pag-ihulay na natin. Ayan, ito yung filter niya, sobrang itim na. At ito yung dynamo. Maliit na yung kanyang dynamo. Parang sa click 150. Kaya i-convert lang natin sa 125 na click on the beat para mas matagal yung buhay. At kapag kakalawang dito, yan, lihayin nyo lang yan. Total, lihayin nyo lang to. Kasi kapag hindi nyo nilihayan at sinalpak nyo na kagad yung fuel pump, mahihirapan kayo magsalpak kasi maganit yan, baka maputo lang yung o-ring nyo na gagamitin, yung ganito. Kaya ilagay mo natin yung bagong natin fuel pump na 125, tapos comparison natin kung ano yung pinagkaiba. Ito na yung ating fuel pump. Tapos ito naman yung sa 160. Tanggalin natin to.
Yan, ito na yung fuel pump niya mga sir. Tapos ito yung sa 160 na pareho sa 150 or ADB or PCX 150. At ito naman, walwalin natin to. Bago lang to mga sir, nasa 3.6 yung presyo nito. Mas mahal siya. Pagkakalang ko yata sa ADB, nasa 2.6 lang. Kaso nga lang, yung quality ng 125, mas matibay siya. Tapos kapag once na nagkakalas kayo nito ng mga sir ng wire, picturean nyo na lang muna o di kaya tandaan nyo. Negative, positive, negative, positive. Yung negative dito, saka positive dito, yung sa fuel pump motor natin. At yung sa right side ninyo, yan naman yung yan naman yung sa floater. Negative, positive din. O di kaya picturean nyo na parang sure ball. Hindi kayo malilito para iwas abala. Iwas kalas ng kalas. Ayan, tanggalin mo natin to. Para mga sir, napag-iwalay na natin. Ayan. Pero dito mga sir, yung housing nya, huwag nyo rin itatapon. O kung magpapakabit kayo sa iba, huwag nyo iiwan. Dalhin nyo na lang ba kasi mayroon kayong kaibigan na nakaklik at nagkaroon ng problema sa ganito, pwede nyo ibenta o ibigay. Yan, tanggalan natin to, lagay mo natin dito sa gilid. At ang kailangan lang natin dito, yung mismong fuel pump motor lang kailangan natin dito. Tapos yung filter nya, okay na okay pa yan kasi bago. At pinabili ko muna si sir ng panibagong fuel filter kasi hindi ito uubra. Sa PCX 160, magkaiba po yung fuel filter ni Click 160, 160 sa si ADB PCX, magkaiba po. Okay, ito na yung fuel pump. Tinanggal natin dun sa 125. Pagkukumparain natin dito sa PCX. Pagkumparain natin para makita nyo rin kung ano yung pinagkaiba nila. Yan yung pinagkaiba. Ito yung sa 125, ito yung sa PCX 160 na parehas lang sa Click 150. Yan, maliit siya. Kaya ito, mas matibay talaga kasi malaki at bihira rin ako nakaka-encounter ng nagkakaroon ng problema sa 125. Karamihan, puro PCX, ADB, mga ganyan. Yung madalas na nai-encounter ko. Kaya ito yung gagamitin natin kay 160. Lalagay natin. Tapos siyempre, bago natin maisalpak yan o mailagay, mayroon pa tayong gagawin doon sa housing nya. Mayroon pa tayong gagawin dito. Ito, babawasan natin ang konti dito para mailak natin kasi kapag hindi nyo binawasan to, hindi nyo mailalak. At kapag tinalian nyo naman, maaaring mag-loss compression yung yung fuel pump, ititirik kayo sa kalsada. Kaya pinaka may importante, bawasan nyo to. Or di kaya kung gusto nyo naman at hindi nyo alam yung ganitong pagkakagawa, bumili na lang kayo ng pang 150 na ADB, nasa 2.6 lang yun. Kaso nga lang, may posibilidad na bumalik ulit sa pagkasira. Kaya ito, tabasan natin to bago natin isalpak or asimbolin. Salpak na natin tong fuel pump motor nya. At huwag nyo na kalimutan yung o-ring na itong mga sara. Tapos apply nyo siya ng grasa. Purpose kasi yan para hindi masira or masugat yung o-ring na maliit na yan. Napakalaking tulong yan sa sa pump para hindi siya mag-loss kasi kapag hindi nyo nilagyan yan at kapag once na nag-loss yan, matik po yan na hindi siya bubuga ng gas. Bubuga siya ng gas kaso nga lang mahina. At ito, lalagay natin. Ito na yung pang 125. Yan, saksak na mabuti. Tapos ilalagay natin yung ito. Yan, hindi naman kayo malilito nito mga sir. Kasi kapag baliktad naman, hindi nyo rin ito mailalagay. Kasi meron siyang ganito. At yung wire, dapat saktong-sakto yan mga sir. Tapos itulak nyo siya ng ganyan. Kapag ayaw pa rin, yan. Kapag ayaw pa rin pumasok, bawasan nyo uli. Yan, tulad nito, hindi pa rin siya akma, babawasan pa rin natin ng konti. Bawasan na natin uli.
At salpak na natin kung saktong-sakto na. Yan, dapat mai-lock lahat. Yan. Parang napautot pa ako Yan mga sir, naipasok na natin. Tapos tulad ng sinabi ko kanina, dapat alam niyo yung segregation ng wire natin, negative, positive sa left side yung fuel pump motor, at sa right side naman yan yung sa floater natin, negative tapos positive. At dapat isuksok niyang mabuti yan para hindi kumakalas, or kapag natagtag hindi siya nahuhugot. Ayan, nilagay ko na. Bali pinalitan ko yung kanyang wire. Ginamit ko pa rin yung stock niya kasi yung pula saka yung itim bitin siya, kumbaga pilipit, baka kasi pag natagtag kumalas. Kaya binalik ko yung dati kasi mas mahaba yun, at para dito naman talaga yun. Yan, hinihintay ko muna yung fuel filter niya kasi nagpabili ako, at hindi na natin pwedeng ibalik itong ito, sobrang dumi na. Yan, tapos yung dito yung goma, huwag nyo rin kalimutan yan, dapat laging bago. Yan, tayo natin muna yung filter, tapos balik na natin. Siyempre yung dito mga sir, lilihain nyo yan para hindi tayo mahirapan pagka nilagay na natin to. Ito mga sir yung kanyang fuel filter, magkaiba sa 125, sa click. Yan, parehas nito sa ADB P6 160 150, yung parehas nito. Kaso napakamahal yung fuel filter nito mga sir, nasa 1.7 to. 1.7 yung bili ng yung may-ari. Kapag ganito kamahal, bumili ka na ng bagong fuel pump. Nasa yata yun, 2.6 yata. May kasama ng filter. May reserva ka pa. Yan. Buhay na natin at salpakan natin to. Yan, ilagay ko na. Tapos nilagyan ko ng langis dito mga sir para hindi siya kalawangin. At ibalik naman na. Ito, ilalagay natin to. Okay, testing naman natin sir, mga sir. Yan, on natin. Yan, tapos try natin naman sa baba. Dapat meron tayong marinig dito. Yan. Tumunog na. Tapos pan-try natin. Okay, manda na mga sir. At least pang matagalan na yung nilagay natin kasi kinonvert natin sa 125. Medyo mahirap nga lang talaga mahirap lang talaga magkalas nito mga sir pag sa PCX, at ang mahal pa ng fuel filter nila mga sir. Okay, mandar na. Balik na natin yung clearance nya. Ano mo, kilala ka? Piti mo nga yung preno mo sa